Hello, Mike Tess. Hello. Okay. So ngayon, ang ating tagapagsalita ay tumingin lang kayo sa paligid. Alam nyo na eh. Ano? Ikaw ba, Brad? Parang may stiff neck. Okay, kunin natin ating mga Bible at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Next Friday, sino ang naka-sked? Si Kuya Sep. Ayan. Sige, tingnan natin kung ibabalik ulit natin yung devotion ng mga high schoolers, no? Yung 10 minute lang, 10 minute na devotion. Okay, sige. Yung iba ay parating pa lang, nagsundo. Yung iba naman ay walang panggas. So, magandang gabi. Nanonood ata sila online. Yung iba naman ay, wala tayo. Yun lang. So, hindi kayo makakapanood online kasi wala tayong line. Hindi naman din na nung last time, no? Yung na-upload. Na-upload ba yan? Friday. Ayun, sige. Upload na lang natin. Okay, sige. Tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tawagin natin si Brother Ruel. Hello po, hello. Ay, magandang gabi sa bawat isa. Muli nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pribilehiyo po na muli magamit niya sa pamamagitan po ng pangaral po ng salita ng Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa, ako din nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa akin. Although, ayun, totally nag-a-apply na talaga ako. Gusto ko nang iwan yung trabaho namin. Hindi lang naman po ako, pati yung HR namin, siya nga yung naghahanap ng trabaho para sa amin eh. Kasi siya nagpaplano na rin umalis. Ang daming changes po sa trabaho namin. Ayun, si Aldrin naalis na eh. Siya unang aalis kasi dapat sabay po kami. Kaya lang, yung schedule ng papasukan namin, may pasok ng Sabado. Naka-X po agad sa akin. Pero ngayon, alternate po yung pasok ko. Monday to Friday, tapos pag napasok ko po ng isang linggo, Tuesday to Saturday naman po. Yung pasok namin, umabot siya ng alas 8 ng gabi. 1 na kami nag-uumpisa, tapos alas 8 siya natatapos. Pero ayun, nag-apply ako sa mga bangko tsaka sa co-op. Kasi yung co-op may pasok lang siya half day. So ayun, tapos nung Sunday pag uwi ko, actually hindi dapat ito yung preaching ko. Naiba siya base sa panalangin na sinagot ng Panginoon sa akin kung ano ba yung ire-ready ko. Nung Sunday, nasopla ako ng kuya ko, dalawang kuya ko, si Kuya Andrew at si Kuya Carlo. And ayun, parang inaano nila yung ano ko eh, tawag dito. Degree holder kasi ako sa aming pamilya. Ako lang, yung nag-iisa. Tapos lasing sila, tapos sabi, Koy, hindi ka ba, parang hindi ka ba napipressure? Yun yung tanong sa akin, hindi ka ba napipressure na sa lahat ng family natin, ikaw yung degree holder, pero parang nakikita siguro nila walang pag-unlad, ganun. Isang bagay kasi may nag-chat sa akin, kaya kanila pinipressure kasi yung tatay mo na sa'yo. So, ang gusto nila, bigyan ko ng magandang buhay si Papa. Pero yung prayer ko naman po kasi, hindi base sa material na bagay eh. Yung talagang iniiyak ko sa Panginoon, na masave si Papa. Kasi, aanuhin namin yung yaman sa mundo kung isang araw pag namatay naman yung mga mahal ko sa buhay, sa impyerno sila pupunta. Yun yung iniiyak ko sa Panginoon. And sabi ko sa kanila, masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako sa church, masaya ako kung ano yung mga ministry ko. Sir, naiiyak ako kasi hindi ko siya tinik na, ewan ko, di ako makaramdam ng pressure kahit makita ko yung mga klase ko na ganito na yung sasakyan nila. Ganito na yung buhay nila, ganito yung trabaho nila. Wala po akong pakialam eh. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, nakita ko din yung mga downside kapag maunlad ka nga, pero yung relasyon mo sa Panginoon, mahirap ka. Hindi yun maganda. Kung gugustuhin ko nga, sabi ko nga sa mga kapatid ko, kung gusto kong mag-ibang bansa, matagal ko nang ginawa.
matagal ko nang iniwan si Papa, kayo, mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero hindi sa ngayon, sabi ko nga doon sa kausap ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na ganun ako eh. Ang gusto ko nga nasa simbahan lang ako, nasa church lang ako kasi doon ako masaya. Doon nagagalak yung puso ko. Na sana hindi magbago kasi anytime pwede. Pwedeng vocal tayo dito sa pulpito na magpahayag na ganito yung gusto kong mangyari, pero ilang araw lang wala na yung sinabi natin, kinain na natin kung ano yung sinasabi natin sa pulpito. At yun yung pag-aaralan natin, yung pagiging vocal lang, pero wala naman yung buhay. Baga sinasabi lang para mabulaklak na salita, para ma-impress yung tao, pero yung totoo, hindi naman sa puso nang gagaling, sa nguso lang po nagmumula. And ayun, buksan po natin ang ating mga Bible, tayo po tayong lahat, bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Sa Luke chapter 22, verse 54 to 62. Basahin po natin ang salitan, basahin ko po sa verse 54, sa 62 po ay sabay-sabay po tayo. Luke chapter 22, verse 54, sabi po ng salita ng Diyos, Then took they him and led him and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off. But a certain maid beheld him as he sat by fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him. And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crowed. Verse 62 po, sabay po tayo. And Peter went out and wept bitterly. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, banal at takil at makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat pong muli sa inyong kabutihan sa mga nagdaang araw po. Tunay ang bawat patotoo ng inyong mga anak ay ang inyong kabutihan sa bawat isa sa pagsagot sa aming panalangin, sa pagpuprovide ng aming pangailangan. Nakita po namin ang inyong pagkilos na laging sapat ang inyong biyaya. Sa pag-aawitan din po, maraming salamat po sa mga katotohanan din ng mensaheng ito. Sa aming pag-aaral ng salita, pangunahan nyo kami, ano man yung mensahe na nais yung ituro sa amin ay may apply po namin sa aming buhay bilang Kristiyano at sa aking bilang mga ngaral ay ano man yung mga bagay na nais yung ituro sa amin ay maipahayag ko po ng tama at maayos po ng naayon po sa inyo. Minsan pa ingatan nyo rin po ang inyong mga anak na patungo pa lamang po sa inyong tahanan. Salamat po ng marami, ito po ang dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus namin tagbaligtas. Amen. Ay maaari na po tayong umupo. Itong Luke 22, para sa akin po, ito yung chapter na pinakamasakit sa buhay ni Jesus Christ. Kasi bakit po? Hindi lang ito yung time na dininay po ni Apostle Peter si Jesus Christ. Ito rin po yung passage, mababasa po natin, na binitray ni Judas ang Panginoong Jesucristo. Isang napakasakit na chapter dahil imagine, sila po yung kasama ng Panginoon. Nung panahong nabubuhay po si Jesus Christ, sila po yung kasama ng Panginoon. Bago tayo magsimula, kasi yung title po natin, Tears Leading to Transformation. Yung luha patungo sa pagbabago. Sa Luke 22:62, sabi dito, And Peter went out and wept bitterly. Umiyak si Peter dahil dininay niya si Jesus Christ. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi 3 beses niya pong dininay si Jesus Christ. Pero bago tayo pumunta ron sa luha na ginawa ni Peter, balikan po muna natin yung nakaraan kung sino si Peter. Sa Matthew chapter 4, verse 18 and 19, and also dun sa Luke chapter 5, 1 to 11, ating mababasa po, si Peter ay hindi lingid sa ating kaalaman, siya po ay isang mangingisda. Anak po siya ni Jonas. Siya po ay isang mangingisda na kung saan, nung panahong wala silang mahuli,
nakita sila ng Panginoong Kristo at inutusan silang ihagis yung lambat at napakarami po nilang nahuli. At dahil doon, hindi lang sila namangha. Noong una tinatanong ko yung sarili ko, ba't po ba sila sumunod kay Jesus Christ? Kasi 'di ba, merong passage kaya lang naman sumusunod sa akin yung mga tao kasi napapakain ko sila. Namamangha sila sa kung ano yung ginagawa ko. So sumusunod yung mga tao. Pero nung passage sa Luke chapter 5, verse 1 to 11, makikita po natin doon at ating mababasa po. Si Peter po hindi siya sumunod dahil namangha lang siya, kundi true conviction. Kaya po siya sumunod sa Panginoong Kristo. Kaya nga sabi niya, nung narinig niyang mangaral ng Panginoong Kristo, "Depart from me, kasi ako isang makasalanan." Yun po ang sinabi ni Peter. Na kung saan si Peter po, nung iniwan niya yung kanyang buhay bilang isang mangingisda, hindi lang po yung net, hindi lang yung bangka po yung iniwan niya, hindi lang yung buhay na nakasanayan niya po yung iniwan niya, kundi pati pamilya po iniwan niya, maging yung kanyang tatay. Lahat iniwan niya para po sa Panginoon. Ang ganda po ng unang takbo ni Peter. Actually, sa 12 disciples na pinili ni Jesus Christ, siya po yung pinaka-vocal. Siya po yung pinaka-maingay. Siya lagi yung may bukang bibig, lagi may sinasabi. Pero dito po ating makikita, siya yung isang mangingisda na iniwan yung kanyang trabaho upang sumunod sa Panginoon. Iniwan niya din yung kanyang mahal sa buhay. Sa madaling salita, nagsakripisyo po si Peter para sumunod sa Panginoon. Siya lamang yung nag-iisang tao na literal na nakalakad sa tubig kasi pinahintulutan po yun ng Panginoon. Si Peter yung isa sa mga disciples na palaging kasama ni Jesus sa kanyang ministry. Saksi kung paano mag-miracle ang Panginoon. Nakita niya lahat yun. Kung paano magparami ng tinapay ang Panginoon, kung paano ang Panginoon magbuhay ng patay. Kasi sila lang pong tatlo. Nung time nung namatay yung anak ni Jairus, si Peter po yung kasama ng Panginoong Kristo, pumasok doon sa bahay ni Jairus at binuhay yung anak ni Jairus na 12 years old. Kasama po doon si Peter. At kasama si Peter din po, saksi siya kung paano mag-miracle ng Panginoon. Narinig niya yung mga bagay na ipinapangaral ng Panginoong Kristo. Kasama siya ng Panginoon palagi sa lahat ng gawain. Kung saan sila papuntahin ng Panginoon, pupunta sila. Kapag inutusan sila ng Panginoon, ginagawa po nila kung ano yung pinapagawa sa kanila ng Panginoong Kristo. Kaya sa point number 1 po, privilege po na nagawa po ni Peter na talagang yung Diyos na nagsakatawang tao literal nakasama po nila. Yun ay pribilehiyo po na natamasa ni Peter na hindi po natin matatamasa. Privilege na kung saan walking with Jesus. Kasama nila naglalakad, kung saan nasan si Jesus, kasama po nila. Kasama lagi si Peter, kasama yung mga disciples, at napakagandang pribilehiyo po nun. Na kung saan nakikita nila, nagbimiracle yung Panginoon, kung paano po mangaral ang Panginoon. Saksi po doon si Peter. Nakita niya po lahat yun, mata sa mata. Nakita niya po yun. Sobrang active ni Peter. Pag may inutos yung Panginoon, tumawid kayo sa dagat na to, pumunta kayo sa kabilang bayan. Hindi po papayag si Peter na hindi niya gagawin yun. Kahit tila may bagyo sa gitna ng dagat, nandun po sila. Sumusunod sila sa Panginoon. At hindi nila sinusuway yung Panginoon. Nandun sila palagi. Na kung saan, kahit yung mag-distribute sila ng pagkain, sobrang dami nun. Kung tutusin, kung yung 12 disciples lang po yung nag-distribute, tapos 5,000, hindi pa kasama yung anak tsaka yung asawa, palabasin na natin 14 to 12,000. Tapos 12 lang sila. Ang hirap po nun, ang daming tao nun. Kahit sabihin mong, hindi mo naman pwedeng, siguro, inabot nila isa-isa yun. Kunyari, iaabot ko kay Kim, iaabot ko kay Russell. Hindi naman pwede sigurong, although marami yun, pero hindi mo naman siguro hahayaan na ikaw na lang kumuha kasi malamang dadamputin lahat yun. Baga, imagine mo, kunyari, bibigay ko yung, meron ako ditong plato, tapos ibibigay ko lang kay Kim, baka di na umabot kay Russell. Parang ganun lang po, pero hindi sila nagre-reklamo. Patuloy pong ginagawa yun nila Peter. At yun yung privilege na magawa po nila yun para sa Panginoon. In short, sobrang active po ni Peter sa gawain para sa Panginoon. Tulad natin, lahat tayo, marami dito sa church natin, maraming active. Kung sa panahon niya yung nabubuhay po si Peter, kapag ka may DBS po, nandun siya. Talo niya si Titus. Pagdating sa comment, siya yung number 1 po. Hindi pwedeng hindi siya yung number 1. Siya yung unang mag-good evening doon, siya yung mag-amen doon kapag ka merong sinasabi yung pastor natin. Kasi bakit? Vocal si Peter eh. Kapag ka merong prayer meeting, hindi pwedeng late siya. Palagi po siyang present. Kapag ka may Sunday, ganun din, hindi pwedeng malilate si Peter. Lagi po siyang maaga. Kung sa panahon natin, nabubuhay ngayon si Peter.
Kung nabubuhay si Peter ngayon, kung kailangan maglinis po sa church, hindi pwedeng wala si Peter. Magchat-chat sa atin yung gagawa ng GC. Ang madalas naglilinis ngayon ng church natin, si Mateo, si Merwin, si Arvin, minsan yung dalawang kambal. Pero ayun, nakikita natin. Dati involved din po ako doon. Ngayon, nawawala-wala na ako. So, ako yung preacher, ako yung tinatamaan sa preaching ko. Pero yun talaga, nung inaaral ko to, talagang masakit po yung preaching kapag ikaw yung unang tatamaan. Pero mamaya, tatamaan po talaga tayo kasi may points po tayo doon. So, pag naglilinis, siya po yung nandun, hindi pwedeng wala siya. Kapag may mga church event, hindi pwedeng wala si Peter. Lagi siyang involved sa mga ministry na meron dito sa tahanan ng Panginoon. Hindi pwedeng wala si Peter. Lagi po siyang nandun, lagi siyang active sa lahat. Kapag merong may camp, pag may youth camp, kunyari, isa pang young people si Peter, hindi pwedeng hindi siya kasama. Hindi siya pupunta ron para mag-basketball. Andun siya para, ayun, makinig ng salita ng Panginoon. Kasi yung ginagawa nila ni Peter, naririnig niya mga aral ng Panginoon. Ewan ko lang, tignan natin mamaya kung ano bang ginawa ni Peter doon sa, kung ano yung mga bagay na napakinggan niya mula sa Panginoon. In short, sobrang active ni Peter sa gawain ng Panginoon tulad natin bilang isang mananampalataya. Kung si Peter din nabubuhay ngayon, kapag soul winning, umulan umaraw, nandun po si Peter. Hindi po siya papayag na hindi siya kasama. At isang bagay na sa atin bilang isang mananampalataya, marami pong galon sa atin. Sobrang active natin sa gawain ng Panginoon, member din siya ng choir, kumakanta siya sa choir, kumakanta siya para sa Panginoon, yun si Peter. At sa atin maraming ganun. Lahat tayo involved. Maaaring si Kim Russell, nagagawa niya lahat yun. Pag maglilinis, present siya. Kapag prayer meeting, tsaka Sunday, present siya. Kapag soul winning, present siya. Lagi po siya nandoon. Pero sa sobrang active ni Peter, sa lahat ng bagay, sa lahat ng activities na meron sa church, meron po siyang isang bagay na nakakalimutan. Hindi po siya active. Alam niyo kung saan? Sa pananalangin. Sa verse 45, sa Luke 22, verse 45, basahin po natin. Ito po yung panahon na nagpe-pray na po si Jesus Christ. And when he rose up from prayer and was come to his disciple, he found them sleeping for sorrow. Sa Matthew 26, kung di ako nagkakamali, ito rin, yun yung 3 beses pong bumalik si Jesus Christ kasi nagpe-pray siya dun sa Garden of Gethsemane, pinagpe-pray niya sa Panginoon, sa Diyos Ama, Lord, kung hindi ko na pwedeng pagdaanan to, kasi alam niya mahirap, nakinita po ni Jesus Christ na mahirap po yung pagdadaanan niya doon sa cross. Mamamatay siya para sa ating kasalanan. Kaya ni-request niya po doon sa mga disciples na samahan siyang manalangin kahit isang oras lang. Kaya nga sa Matthew 26 verse 40, basahin po natin. Wait lang po. Siguro yung susunod na na hahabol baka din siya umabot kasi mabilis lang yung preaching natin. So sabi dito sa verse 40, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and saith unto Peter, kanino niya po sinabi? Si Peter po yung sinabihan niyo. And saith unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour? Ba't hindi kayo nagpipray kasama ko? Isang oras lang Isang oras lang. Alam nyo, ito yung sobrang delikado sa atin bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya. Yan. Ito yung pinakadelikado po sa buhay ni Peter. Sa sobrang active niya po sa ministry, sa sobrang active niya sa mga ginagawa niya para sa Panginoon, ang isang nakalimutan niya, yung pinaka-importanting bagay o pinaka-importanting bahagi na buhay bilang isang Kristiyano, yun ay ang manalangin. Yes, napapakinggan niya po si Jesus Christ mga aral, pero yung panahon na siya nananalangin, wala siyang ganun. Siguro nagpe-pray siya, pero maiksi lang. Katulad natin, siguro pag nag-pray tayo, yun nga sabi ng pastor natin, yun yung pinakamahirap na ministry. Yun na yung manalangin. Sa atin din, marami sa atin mga choir member. Ang tanong, nagpe-pray po ba tayo? Yung mga basic requirements po yun eh. Kailangan yung choir member na nanalangin. Kailangan yung choir member na nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nakikita ng pastor natin. Hindi po tayo nakikita ng choir director natin. Hindi tayo nakikita ng bawat choir member, ng bawat isa, hindi natin nakikita. Yung sarili natin yung nakakaalam, at talong higit yung Diyos, nakikita po yung ginagawa natin. Kung busy lang tayo sa soul winning, maganda po yun, wala pong mali.
Kung busy tayo pagdating sa choir, sa pagpapractice, wala pong mali. Tama po yun. Ituloy po natin. Kapag busy tayo sa paglilinis, wala pong mali. Maganda po yun. Ministry po yun eh. Kapag busy tayo sa pagpapiano, sa paggigitara, para sa Panginoon, sa mga music, sa pagbabayolin, kung ano-ano pa pong music, sa pagkanta pa, wala pong mali doon. Maganda po yung ginagawa po natin. Dahil lahat po yun ay para sa Panginoon. Kung ikaw, pagka may mga event, kung may mga camp, may mga symposium or what, present po tayo. Pag may mga teachers camp, nandun po tayo. Lahat po yun ay maganda. Wala pong mali sa bagay na yun. Kaya lang, yung isang bagay na nakakalimutan natin, kung active tayo sa lahat ng bagay na yun, kung wala naman tayong prayer time, wala pong kwenta yung ginagawa natin. Kung wala tayong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, wala pong kwenta yung ginagawa natin. Nagigess po natin, especially sa mga choir member. Kaya tayo choir member, hindi lang para mag-perform sa mga tao. Hindi po laro yung ministry. Seryosong bagay po ito. At yun yung dapat nating i-take. Kumakanta naman ako sa Panginoon, wala namang mali. Ang tanong, nagpipray ka ba pag mag-isa ka na lang? Nagbabasa po ba tayo ng Bible pag tayo na lang? Yun yung tanong sa atin bilang isang Kristiyano. Masakit po yung preaching, habang piniprepare ko ito, umiiyak ako. Kasi alam ko sa sarili ko, nung time na kinausap ko si Kuya Tim, 2025, January. Meron po tayong time nun, January, after kantata, nung December, nagkaroon ng meeting. Ang tanong ni Kuya Tim, nagagawa nyo ba yung requirements? Namimit nyo ba yung requirements? Ang sabi ni Kuya Tim, maghihigpit na tayo. Yung choir lalabas, magso-soul win. Kasi kung ano yung kinakanta na po natin, dapat binubuhay po natin. Yun yung sabi ni Kuya Tim, nung time na yun. Kaya nung time na yun, tinatanong ko yung sarili ko, alam ko may conviction. Kinakausap ako ng Panginoon. Iwan mo muna yung pagka-choir. Kasi yung mga basic requirements, di mo naman namimit. Tapos kanta-kanta ka dyan, ganda ng boses mo, bass ka pa dito. Pasopra-soprano ka pa dito. Parang ang galing mo. Ang galing po natin kumanta. Kaya lang yung buhay natin kapag wala na sa church, wala na rin. Isang malaking question mark na po. Madali lang pong mag-perform sa mga tao. Sobrang basic po nun. Kahit sino kayang gawin, kahit bagong mananampalataya, kayang-kaya pong gawin yun. Kaya lang, pag mag-isa na tayo, nasa na po tayo? Si Peter, sobrang active niya eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-pray kayo kasi bakit? Para hindi kayo mahulog sa temptation, para hindi kayo mahulog sa kasalanan. At yun po, yung nangyari kay Peter. Hindi siya nag-pray eh. Kaya sa point number 2 po, yun yung problema. Dahil hindi siya marunong magbigay ng oras si Peter nung time na to sa panalangin. Kaya nung dumating yung temptation sa kanya, agad-agaran na lang siyang sumuko. Agad-agaran na lang siyang bumigay. Agad-agaran na lamang po siyang nahulog. Sabi po dito, sa verse 46, sabi nga po ng Panginoong Jesucristo, and said unto them, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa kasalanan. At marami sa atin bilang isang mananampalataya, yun yung nagiging problema. Kulang tayo sa prayer time, kulang tayo sa Bible reading. Kaya pag kumatok na yung temptation, wala na. Bigay agad tayo. Kaya yung point number 2 natin, ayan, wait lang po Nasaan na? Ito yung problema. Weeping over sin. Sabi po dito sa verse 62, and Peter went out and wept bitterly. Yung bitterly po, pag tinignan natin sa Greek, hindi ako magaling sa Greek, chinek ko lang din po. Ang ibig sabihin po nun, pikros. Ibig sabihin, mapait, matindi, masakit sa puso. Hindi ito basta naiyak lang. Ito yung iyak na galing sa kaibuturan ng puso. Yung umiyak ka, pero may kasamang panginginig at paghagulgol. Malalim, hindi sa ibabaw lang, ramdam sa puso. May kirot ba yung iyak ni Peter? Kasi bakit? Alam niyo yung luha ni Peter na yon? Parang pag tinake po natin, umiyak siya kasi nahuli siya. At yun po yung pinakamasakit na luha. Yung dahil sa kasalanan po natin, na hindi natin maamin-amin, tapos nung nakita, di ba sabi dito sa verse, wait lang po Saan ba yun? Ayan, sabi po dito sa verse 61, and the Lord turned and looked upon Peter.
Kasi 3 beses niya nang dininay si Jesus Christ. Tapos lumingon sa kanya si Jesus Christ. Nung pagtingin sa kanya, and and the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord. He had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Alam niyo yung titig na yun, apakasakit nun. Hindi na kailangan magsalita ni Jesus Christ. Mismong si Peter, naalala niya, ididinay mo ko 3 beses bago pa tumilawak yung manok. At nangyari po yun. At lahat sa atin yun, naranasan yun. Yung titig na sobrang sakit, at nararanasan po natin yun sa ating mga magulang. Yung titig na dismayado sila. Kasi bakit? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin yan. Pero dahil ginawa po ni Peter, nasaktan siya, umiyak siya. And wept bitterly. Umiyak po siya. Di ba naranasan natin yun sa ating mga magulang? Pag tinignan tayo, yun yung pinakamasakit. Okay pa yung nagsasalita sila eh. Kaya lang, pag tahimik na po sila, masakit na po yun. Pag tinitigan ka ng ganyan, di ba sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin yung bagay na yun. Pero ba't ginawa mo pa rin? Narinig na ni Peter eh. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, di ba? Bago siya hulihin si Jesus Christ. Ang sabi ni Peter, bago sila mapunta sa iyo, bago ka nila totally makuha, dadaan muna sila sa akin. Mamamatay muna ako bago ka nila makuha. At sabi ng Panginoong Jesucristo, Peter, hindi totoo yan. Bago tumilawak yung manok, 3 beses mo ko i-deny. Ilang beses na, sobrang vocal nga ni Peter eh. Sobrang yabang ni Peter. Sobra. Kahit hindi lang to, marami pang beses din ni Peter si Jesus Christ. Kahit dun sa Matthew 26, yung nagpe-pray si Jesus Christ, 3 beses silang binalikan ni Jesus Christ. At dun sa 3 beses silang binalikan ni Jesus Christ, 3 beses din silang natagpuang natutulog lang. Hindi sinasamahan yung Panginoong Jesucristo doon sa pananalangin. At sobrang sakit nun. Imagine, kung tutuusin, yung privilege na ibinigay sa kanila ng Panginoon, masasabing sobrang palad nila. Sa salitang kalye, maswerte sila. Kasi bakit? Si Judas, si Peter, and also yung 12 disciples, sila yung may pinakamagaling na leader. Sila yung may pinakamagaling na pastor na kasama. Si Jesus Christ na yun eh. Yung Diyos na nagsakatawan tao kasama nila, naglalakad, nagmimiracle, harap-harapan. Pero na-miss nila yun. Na-miss po nila yun. Hindi na to about sa leader eh. Imagine, si Peter and also dun si Judas, kahit magaling na yung leader nila, Diyos na yung leader nila, lumagpak pa rin sila. Alam nyo kung ano yung problema? Hindi sa leader, sa atin yun. Tayo may problema. Kapag si Jesus Christ, malamang lagi niyang pinapangaral yung kasalanan, o mag-pray kayo para hindi kayo mahulog sa temptation. Eh sila Peter, binabaliwala eh. Kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ, ano naman, magpipray kami. Okay nang bumigay dun sa kasalanan, okay lang yun. Imagine, napakagaling ng leader nila. Napakagaling ng pastor nila. Kasama nila palagi. Bumubuhay ng patay, nagpaparami ng pagkain, lumalakad sa tubig, yung wind, yung dagat na uutusan. Pero hindi nila pinansin yun. Tsaka imagine kung gaano ka-vocal tong si Peter. Bago kanila madakip, mamamatay muna ako. Iniisip ko, itong si Peter, para siyang isang preacher na magaling lang magsalita, pero pagbaba ng pulpito, sinalubong siya ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, bibig lang yan. Parang pagtapos natin mag-preach, yung buhay natin, isang malaking question mark na. Naalala niyo yung preaching ni Kesep? Parang nagsusuot pagdating sa pulpito. Minsan ako naiilang po akong sabihin yung salitang, sasabihin ko po ngayon pero hindi ko siya madalas sinasabi. T-A-N-G-A. Tsaka yung B-O-B-O. Hirap po akong sabihin siya sa pulpito. Kahit na naman nasa baba ako eh. Minsan nasasabi ko yun. Pero gano'n natin ito nire-respect itong pulpito pag nagpipreach po tayo. Wala tayong. Pero kapag katapos natin mag-preach, kung ano-anong Latin na yung sinasabi natin. Nagmumura na tayo kung ano-ano sinasabi natin. Parang ganun si Ane. O di ba, nag-preach. Bago kanila madakip, mamamatay muna ako. Sabi po yun ni Peter. Parang ganito.
Huwag kang magsasabi ng kung ano-anong salita, pero pagbaba po natin, sasalubungin tayo ng kapatiran. Narinig kita kanina kuya, nagmumura ka. Ganito yung mga sinasabi mo. Kapag katapos natin mag-preaching, ganun ba yun? O tapos na yung duty ko. Tapos na po yung duty natin. Pagbaba natin sa pulpito, makasalanan na ulit. Parang ganun si Peter. Magaling lang siya magsalita, pero the way kung paano niya ibuhay yung sinasabi niya, hindi mabanaag sa kanya bilang isang Kristiyano. Hindi lang sa aming mga preacher even dun sa mga sumasama pag Saturday, pag magtuturo ng mga bata. Madalas ituturo, naririnig po natin yung Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. At madalas po nating tinatanong dun sa mga bata, may question po ba kayo? What if itanong ng bata, teacher, kayo po ba yung tinuturo nyo, binubuhay nyo po ba yan? Yun lang. Wag mo na po akong tanungin, basta tinuruan kita. Tapos, okay na yun, naturuan kita Kaya lang, yun po, madali pong mag-preach kasi. Madaling gumawa pa ng message. Kaya nga di ba sinasabi, meron akong narinig. Kasi ba't ko pinipreach to? Kasi ako po mismo nasampulan. Pagbaba ko ng pulpito, kaka-preach mo lang Hindi ko yun tinake destructive. Constructive po yun. Which is tama naman. Kung ano yung pinapangaral natin, live what we preach. Hindi yung sinasabi lang natin. Turo tayo ng turo, hindi naman natin binubuhay. Nakakahiya po yun. Ganun na ganun si Peter Sinabi niya lang. Sinabi ko na bubuhayin ko pa ba? Wag na. At least natuto kayo. Ako, kahit alam nyo, kahit yung preaching, di ba, sabi nga lagi ni Pastor nung time na 7 last word yun. Tumanggi ako kay Pastor nun. Tumanggi po talaga ako kay Pastor. At isa po dun sa bagay na kinakaka-proud ko sa Panginoon. Wait lang po. Kinakaka-proud ko po sa Panginoon yung conviction na ginawa niya sa akin. Yung weeping over sin, dahil nahuli, masasabi kong hindi yun nangyari sa akin. Umiyak ako kasi alam ko, na-convict ako. Lumapit ako kay Pastor, inamin ko sa kanya yung kasalanan ko, bago pa malaman ng lahat, o kung sino man po yung nakakaalam. Alam po ni Pastor yung kasalanan ko. Tanungin niyo po siya kung kailan ko po inamin. Nung nalaman yung issue, nung sumabog na yung issue, hindi ako tinanong. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you po. Ang pinagpapasalamat ko nga po sa Panginoon nun, Lord, kung bahagi pa po ito ng palo nyo, go. Okay lang po. Kung papatatagin po ako ng Panginoon sa ganung paraan, okay lang po. Okay lang po. Inamin ko po kay Pastor yung kasalanan ko. Alam niya po yun. Hindi ko yun tinago. Sinabi ko po mismo sa pastor natin kung ano yung nagawa kong kalokohan, kung ano yung nagawa kong kasalanan. Sinabi ko po sa kanya bago pa maraman ng karamihan. Umiiyak ako. Ang sabi ko nga ano kay Pastor, ewan ko, naalala ni Pastor, Pastor, pulpito nyo nga po ako. Sinabi ko sa kanya yun. Kasi ganun tayo, yung lakas ng loob natin gumawa ng kasalanan po. Pag-aamin na tago tayo ng tago. Parang si Peter. Ang lakas ng loob niya magsabi, tapos nagtatago nga siya, dinidinan niya si Jesus Christ. Kasi alam niya, pag nalaman ng mga tao na kasama siya ni Jesus Christ, papatayin siya. Di ba? Bukal lang. Pero pag binubuhay na, wala na po. Sana sa atin, kapag tayo, wag na lang tayo basta-bastang magbitaw ng salita kung hindi naman natin kayang panindigan yung mga sinasabi natin. Kasi sobrang delikado po nun. Especially, hindi lang sa aming mga preacher, dun din sa mga nagtuturo ng bata. Pag sinipat ba tayo ng mga tao, ng mga batang tinuturuan natin, yung mga pinapangaralan po natin, binubuhay niya ba yung pinipreach niya? Naalala ko, yung tumanggi nga ako kay Pastor nun, sabi niya, hindi naman naging perfecto yung preaching dahil perfecto yung preacher. Kaya lang, mas maganda sana, kung ano yung pinipreach po natin, binubuhay po natin. Sobrang gandang kombinasyon po nun. Kapag sinipat po tayo ng tao, ganito siya. At alam ko dyan sa baba, ewan ko, kasi ako, mismo, sarili ko, question ko. Yung sinasabi ko ba ngayon, binubuhay ko? Ako po yung sasagot nun. Pwede nyo akong husgahan, pwede ko kayong husgahan, vice versa, pwede ko kayong husgahan. Pero yung Diyos yung pwedeng umusga sa atin. Siya lang yung pwedeng umusga sa atin. Pwede yun. Kaya nung piniprepare ko to, sasabihin ko ba to kung ako mismo yung sinasabi ko, hindi ko naman binubuhay. Tayo din, pag magpiprepare tayo, pag tuturo tayo ng mga bata, tanungin po natin yung ating sarili, ito bang tinuturo ko, binubuhay ko ba? O, di ba, kasi nga yung Ephesians 6 binabaliktad yun ng mga young people Hindi children, obey your parents in the Lord.
for this is right. Parents, obey your children in the Lord, for this is right. Ganun po yung ginagawa ng mga young people ngayon. Binabaliktad yung verse, ay yung salita. Yung parent, yung magulang, dapat yung sumusunod sa anak. Baliktad po, dapat yung anak yung sumusunod sa magulang. Ang lakas ng loob po nating ituro yung isang bagay na totoo sana. Kaya lang, pag tayo na yung sinisipat, hindi na nasa atin mabanaag yung sinasabi nating pagsunod sa magulang. At sobrang hirap po nun. Hipokrito po tawag dun. Hipokrito po tawag dun. Check po natin yung ating mga sarili, kung ano ba yung sinasabi po natin, yun po ba yung binubuhay natin. Katulad ni Peter. Ayun yun yung pagkakataon niyang i-apply niya na yung sinasabi niya, yung dinakip si Jesus Christ, pwede niyang pinigilan yun. Sa akin muna, ako muna. Pero hindi niya ginawa. Ang sabi nga doon, tumakbo siya. Sabi dito sa verse, sa verse 54, Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off. Asan si Peter? Yun yung panahon dapat pinakita niya mismo sa Panginoong Jesucristo. Ito yung sinasabi ko, Lord, hindi lang ako nagsasalita dito na mayabang, na nagsinasabi ko, mabulaklak na salita para mag-perform sa inyo. Ito na yun, dadaan sila sa akin. Ako na lang po yung parusahan nyo. Pwedeng pinigilan ni Peter yun. Pero dahil mas mahal niya yung kanyang sarili, mas mahal niya yung buhay niya, at yung sinasabi niya ay hindi totoo ang ginawa niya, sumunod siya, palayo. Hindi palapit sa Panginoon. Ito na dapat, kung ano yun na yung pagkakataon, inaaral natin yung ituturo natin sa bata, yung ipipreach natin. Ito narinig na natin pagkatapos po walang preaching na to, anong gagawin natin? Makukonvict po ba tayo? Pagkatapos ito, baliwala lang yung mensahe. Kasi maraming pagkakataon ganun tayo. Hindi man natin, aminin man natin o hindi, marami na tayong preaching na napakinggan. Pag sinabing bawal unbeliever, wala yun, nandito lang yun. Paglabas mo ng pintuan, kasi desperado na tayo, edi unbeliever na lang. Ilang beses na nating napakinggan yun. Hindi nyo lang po sa akin narinig yun. Maraming beses ko na rin po narinig yun sa mga preacher, lalong higit sa pastor natin. Ilang beses na. Ilang preaching pa ba ang kailangan nating mapakinggan para maitama yung buhay natin, yung puso natin para sa Panginoon? Ilang beses na yun. Kaya lang, kasi sa atin bilang isang young people, pag napagsasabihan tayo, pag kinokorek tayo, lalo na mula sa salita ng Diyos, ang attitude ng isang young people ngayon, rebelde na. At least umatin ako. At least andun ako sa attendance. At least kapag kayo sa choir na GC, ako yung pinakamaaga. The main reason ba't tayo pumupunta rito, hindi para dun sa attendance na napakaaga natin. Kundi sa salita ng Diyos. Di ba sinasabi nga natin, madalas naririnig ko si Brother Arvin pag nagpe-pray. Sana po yung mga bagay na napakinggan po namin mula po sa inyong salita, may apply po namin sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Ang tanong po, pag naririnig po ba natin yun, pumapasok na sa puso't isip natin, nga, kailangan kong i-apply yun. O paglabas natin ng church na ito, demonyo na tayo. Wala na, kung ano yung napakinggan natin, binabali natin yung salita ng Diyos. Huwag na nating sabihin na anak tayo ng Diyos kung sinusunod naman po natin yung kaaway. Hindi po tama yun, hindi po tugma yun. Hindi po sa atin masipat na tayo Kristiyano. Ito na yung mga pagkakataon kung ano man po yung naririnig natin. Hindi ganun kabilis na parang, kailangan pag bagong mananampalataya, napakinggan na, ganito dapat yung gawin. Ano yun? Proseso yun. Hindi agaran. Pero sa atin kasi, yung iba, karamihan naman sa atin dito, matagal ng Kristiyano eh. Ang dami na po nating preaching na napakinggan. Ang tanong, nasa na po tayo ng stage? Pag sinipat po ba tayo, nandun tayo sa nagmamature na o immature pa rin tayo? Ang tanda-tanda na nating Kristiyano, kapag kaunting salita lang, na-offend ka na, nagbabackside ka na, umaalis ka na sa ng Panginoon, hindi natin nare-realize po na yung bawat mensahe na ipinapangaral dito, kasi madalas naman nangyayari yun, kaya naging rebelde yung puso natin. Ang prayer ko palagi, kapag ka Sunday po, ang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, Lord, ready niyo po yung puso't isip ko sa pakikinig po ng inyong salita. Kasi marami sa atin, kabisado yung title. Ito, matatandaan nyo, madali lang ito eh. Tears leading to transformation, privilege, problem, and purpose. Madali lang pong tandaan yung outline. Marami sa atin, pagka magdi-DBS si pastor, andun yung outline, kumpleto. Maganda sana yun.
Kaya lang, mas maganda po kung ina-apply po natin, kung ano yung naririnig po natin. Yung iba, yung sa atin, marami dito. Maganda ng preaching natin, ang ganda ng title, ang ganda ng intro, ang ganda ng points, ang ganda ng conclusion. Kaya lang, mas maganda sana yun kung sa atin po mismo, nababanaag, nakikita po kung ano yung sinasabi natin at kung ano yung pinipreach po natin. At sana yun po yung nakikita sa atin bilang isang Kristiyano at bilang isang mananampalataya. Huwag tayong maging katulad ni Peter, katulad ni Peter sa panahon na to. Bibig lang, bibig lang. Huwag mo nang tanongin yung buhay ko. At least naturuan kita, sapat na yun. Hindi po ganun yung buhay bilang isang Kristiyano. Ibuhay po natin kung ano po yung ipinapangaral natin. Sa point number 3 po, yan, malapit na tayong matapos. Ay, wait lang po, di ba na point number 3? Wait lang po. Huwag tayong masanay na pani-attend lang natin. Kasi sila, gaya nga ng sinabi natin kanina, sila Peter, lagi nilang kasama si Jesus. Yung presensya ni Jesus kasama nila. Yung naalala niyo yung preaching ni Pastor, yung 1 Corinthians chapter 10 verse 12, hindi porkit lagi tayong nasa church, matured na tayo. Hindi porkit matanda na tayong Kristiyano, matured na tayo. Hindi doon nababase yun. Kasi lahat tayo, pwede tayong mahulog sa kasalanan. Pwede tayong malaglag sa kasalanan kahit gaano pa tayo katandang Kristiyano. Kahit nga si Pastor, sinabi niya, kahit siya mismo. Pwede siyang malaglag sa kasalanan. Pwede siyang mahulog sa kasalanan. Sila Peter nga, imagine, pinakamagaling na teacher na, pinakamagaling na guro na kasama nila eh. Nahulog pa sila sa kasalanan. Kailangan po natin bantayan yung ating sarili. Kung ayaw natin totally mahulog sa kasalanan, kailangan po i-check natin yung ating sarili. Na kung saan, wag tayong kampante. Lagi naman ako umatin, hindi ako mawawala sa church. Choir member naman ako, hindi ako mawawala sa church. Kung ayaw nating umiyak din, katulad ni Peter, bagay na naranasan ko na rin umiyak dahil sa kasalanan. At marami na sa atin yun, yung iba lang hindi nahuli. Hindi lang nahuli. Pero lahat tayo umiyak na sa ating mga kalokohang pinagagawa. Pero ito yung maganda. Nung nakita ng Panginoong Jesucristo si Peter umiyak, in John 21, verse 50, John 21, the whole chapter, mababasa po natin doon. Yung point number 3 po natin, yung purpose, working for Jesus. Na kung saan, doon sa John chapter 21, basahin po natin, Mark, Luke, John, yan, wait lang po John chapter 21, verse 15, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Kasi dito sa John chapter 21, muli pong alam ko, pangatlong pagkakataon na po, nagpakita si Jesus Christ. Pero dito sa pagkakataon na to, hindi kilala, hindi nabanaag o hindi nakilala ng mga disciples itong si Jesus Christ. Muli, sabi ni Peter dun sa kanyang mga kasamahan, mangingisda ulit ako. And yung mga kasama niya, sumama ulit. Parang same story nung Matthew 4 and Luke chapter 5. Magdamag silang ng huli ng isda, wala na naman silang nahuli. At muli, ganun ulit, nag-miracle muli ang Panginoon. Dito nga nakuha yung 153 fishes nung pinalaro dun sa diadem, na walang nakasagot. Pero, hindi nakilala ni Peter, si Jesus ba yun? Hindi. Alam ko, si John pa nga yung nakakilala na si Jesus na yung kasama nila. Kaya nung sa verse 15, sinabi ng Panginoong Jesucristo, lovest thou me more than this? Nung Luke 22:62, lumuha po si Peter dahil sa kanyang kasalanan. Pero nung bumalik si Jesus Christ para i-meet ulit si Peter, hindi niya pinuntahan si Peter para pagalitan. Pinuntahan niya si Peter para muling gamitin sa kanyang gawain. Binalikan ni Jesus Christ si Peter kasi may purpose pa. Working for Jesus. Di ba sabi niya, 3 beses, sabi dito, lovest thou me more than this? Sabi ni Peter, he said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. 3 beses din po sinabi ni Jesus Christ, feed my lambs, feed my lambs. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter. Di pakainin mo yung mga tupa, tama? Yung mga tupa ko, alagaan mo.
Yun yung purpose. Na kung saan, mula sa magandang umpisa ni Peter, siya ay nahulog. At dun sa kanyang pagkahulog, binalikan siya ni Jesus Christ, hindi para pagalitan, kundi para muling gamitin po sa gawain ng Panginoon. Sa atin din bilang isang mananampalataya, iba po tumingin ng Panginoong Kristo sa mga taong nagkakasala. Willing siyang patawarin yung mga taong nagkakasala sa kanya. Di ba sabi ng 1 John 1:9, ang sabi doon? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins. Imagine, hindi ko po, ewan ko po, tanong ko po, Pastor, nung time po ba na si Peter po ay, dito tinanong sa pulpit no? Hindi, yun, kasi kasi naka-record tayo, baka sa YouTube, tapos mali naman pala yung sinasabi ko. Nung time po ba na si Jesus Christ nag-resurrect, hinanap po ba siya ng mga disciples? Especially si Peter po. Opo. O wala na po? Hinanap pa po ba nila personally? Naalala ko. Yun, pinuntahan pa rin naman ni Peter si Jesus Christ. Kaya lang, wala na rin sa tomb. Hindi na nila nakita. Pero sa atin bilang isang mga marami sa atin nagbabackslide, di nyo po ba napansin? Marami sa atin umalis sa church, pero yung mga umalis sa church, madalas, hindi na nila dinedesire na bumalik pa sa tahanan ng Panginoon. Mismong yung Panginoon, yung gumagawa ng paraan para muli silang makabalik dito sa tahanan ng Panginoon. Ba't ganun? Yung iba bumabalik naman, wala naman nagtuturo sa kanila, wala naman nag-encourage, wala nagchat-chat. Pero base doon sa kunyari nag-backslide, may nangyaring masama sa kanila, yun pa rin po ay biyaya ng Diyos, inaabot pa rin sila. O nakikita mo yung nangyayari sa'yo, yung mga nangyayari sa'yo, pangaral ko sa iyan para bumalik ka sa tahanan ng Panginoon. Yung hirap na nararanasan mo, iyon yung paraan ko para maalala mo naman ako. Yun yung ginagawa po ng Panginoon. Ito, wala silang nahuli. Nahirapan sila, magdamag sila ng huli ng isda. Wala naman silang napala. Kaya si Jesus Christ, muli silang pinuntahan. Ano ginawa? O pinakita sa kanila, ito yung matatamasa mo pag nasa piling kita. Ipoprovide ko yung pangangailangan mo. Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Bukod dun sa pinrovide yung pangangailangan yung fellowship, hindi naputol. Kasi minsan tayo, di ba, even si Apostle Paul, naging judgmental din siya. Naalala niyo yung preaching ni Merwin nung nakaraan. Si Barnabas, si John Mark, si Apostle Paul, ayaw nang kasama si John Mark Kasi bakit? Iniwan ako niya sa ministry, iniwan ako sa ganyang gawain Madalas tayo bilang mga tao, hinuhusgahan natin yung tao base sa kanyang nakaraan. Ganun tayo. At marami sa atin, mag-iiba yung pakikitungo. Di ba ganito ka na? Imbis na ipanalangin po natin yung nahulog sa kasalanan, ba't hindi natin ipanalangin? Hinuhusgahan natin madalas di ba ganyan yung nakaraan mo? Ganito ka na? Wait lang, tignan natin kung ano ba yung purpose ng Panginoon sa kanila. Kung ipagpe-pray po natin yung tao na yun, siya'y nahulog sa kasalanan at muling nakabalik, iba yung puso nun. Talagang totoong na-convict yun. Maraming, alam natin sa istorya ng Bible, maraming maganda yung run, nagkasala, at muling bumalik sa Panginoon. At nung pagbalik nila, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Talagang ginawa po nila yung totoong nagsisi sila. Talagang umiyak sila. Hindi natin nakita yung luha ng bawat taong nagkasala, yung nahulog sa kasalanan. Grabe natin sila husgahan, grabe natin sila yurakan. Halos durugin na natin sila. Hindi natin sinasabi, pero the way kung paano tayo makitungo, ganun yung sinasabi ng buhay natin. Ganito yung nakaraan mo Hindi na kita papakisamahan pa. Hindi mo man direktang sinasabi sa kanya na, dati ganda ng takbo mo Ngayon wala na. Pero hindi mo napansin yung iyak niya sa Panginoon. Lord, patawarin mo. Kung papalikin niyo po ako sa ministry, gamitin niyo po ulit ako. Gamitin niyo po ulit ako. Naranasan po yun ng pastor natin. Dun, yung nadapa siya, sinasabi niya, maraming taong nanghusga sa kanya. Pero yung Panginoon, yung nakita ng Panginoon, yung puso niya na bumalik, may purpose po yung Panginoon sa buhay niya. Ngayon, siya yung pastor natin na tumatayo dito sa pulpito. Hindi natin alam yung buhay na bawat isa, especially yung mga nadapa, yung mga lumayo. Pwedeng isang araw, yung mga lumayo na yan, pwede yun yung magpastor. Pwedeng gamitin niya ng Diyos sa pinakamagandang gawain na ipagkakatiwala niya po sa... Kasi madalas tayo, daig pa natin si Jesus Christ. Para tayong yung Diyos kung musga ng mga tao. Nagkasala ka, ganto ka na, ganto na yung tingin ko sa'yo. Hindi na magbabago yung tingin ko sa'yo. Kahit kailan. Wala na tayong fellowship.
hindi na tayo magkakabati pa. Bata yan, hindi tayo bata. Tapos ang gusto pa natin, gusto kong maging katulad ni Jesus, Christ-likeness. Hindi ko nga marunong magpatawad. Wag na po natin pangarapin yun kung gusto natin maging Christ-likeness, kung yung buhay natin hindi tayong marunong magpatawad. Kasi mismo si Jesus Christ, kung ano yung pinapangaral niya, binubuhay niya po yun. Si Peter din, tinanong siya, hanggang kailan ko po pwedeng patawarin yung taong nagkasala sa akin? Sabi po ni Jesus Christ sa Matthew 18 yun, kung di po ako nagkakamali, 70 times 7. In short, hanggat nagkakasala yung isang tao, patawarin mo siya. Isang strike lang eh. Yung tao nagkasala, nakita po natin nagkasala. Strike 1. Ay wala na yan. Laglag na yan, lagpak na yan. Imbis na ipanalangin po natin yung nahulog sa kasalanan, pinagtatawanan pa natin, pinag-uusapan pa natin, iniiwasan pa natin. Ganun po tayo. Pero pasalamat tayo, hindi ganun yung mindset ng Panginoong Jesucristo. Namatay nga siya para sa ating kasalanan. Sino tayo? Imagine, lahat tayo deserve mapunta ng impyerno. Pero ngayon, ginagamit tayo sa ministry. Ginagamit tayo sa gawain. Ako, hindi ko na nakikita yung sarili ko. Yung umamin ako kay pastor, hindi ko na nakikita yung sarili ko. Nagpipreach ako dito. Pero salamat sa Panginoon kasi ginagamit niya pa rin po. Sa pribilehiyo po ito na magamit niya po upang ipangaral yung kanyang salita. At nagpapasalamat po ako nun. Mula sa pagkalagpak, iniyak ko po yun sa Panginoon. Umiyak ako sa harapan ni pastor, umiiyak ako sa harapan ni Kia Tim. Pero maraming luha, hindi nila nakita. Gabi-gabi natutulog ka, ilang taon ko yun iniisip. Lord, ang sakit. Sobrang sakit. Dapat pala hindi ko ginawa. Maganda sana yung istorya ni Peter kung hindi niya iniwan si Jesus Christ. Although alam naman natin na si Peter namatay siya. Upside down, patiwarik, pabaligtad. Bakit siya namatay? Sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, based ng history, hindi ko deserve mamatay sa cross ng katulad ng kay Jesus Christ. Patayin siya, pabaligtad. Ipako siya sa cross sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon yung ginawa ni Jesus Christ. May purpose yung Diyos sa buhay natin. Although, sige, maganda yung run natin. At kung tayo mahulog sa kasalanan, andyan yung kamay ng Diyos, inaabot tayo. Anak, bangon ka. Bangon ka. May purpose ako sa'yo. Gagamitin kita sa gawain. At minsan, ako tinitake ko na lang kung ano man yung mga naririnig ko dati, noon. At kung may maririnig pa ako ngayon, mas lalo lang akong pinapalakas. Discourage nyo ako, sige, okay lang. Kung sabi ko nga sa Panginoon, kung ito yung paraan para ako'y patibayin nyo po, gawin nyo po, Lord. Ayoko na talaga, last 2025, ayoko nang umaten. Sinabi ko, Pastor, ayoko na. Ang lapit ng bahay namin sa church dati, oh. Nandun ako nandun ako sa kanto ng iglesia, nakatayo ko doon. Tinasabi ko sa sarili ko, Lord, tutuloy pa po ba ako? Kasi pagpasok ko ng pintuan ng church, iniisip ko, ano na lang sasabihin ng mga tao sa akin? Yung mga nakakaalam ng istoryang ginawa kong kalokohan. Naramdaman ko yun na iba yung tingin sa akin. Hindi naman ako tinanong kung ano yung ginawa ko. Pero pasalamat ako sa Panginoon, Lord, kasi hindi ganun yung mindset nyo. Pinatawad nyo po ako so kung ano yung ginagawa kong kasalanan. Salamat sa Panginoon kasi bakit? Kahit ganun yung nangyari sa buhay natin, nahulog tayo sa kasalanan, ginagamit niya pa rin tayo. Yung taong hinuhusgahan natin, baka maging soul winner yan. Ilang tao yung mawitnessan yan, makakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tuwang-tuwa yung Diyos. Tuwang-tuwa yung Diyos. Kasi bakit? Yan yung hinuhusgahan nyo, di ba? Ayan, ginagamit ko sa ministry. Maraming nagsosoul win ngayon. Mas active pa kaysa sa'yo. Ikaw, husga ka ng husga. Eto, nagsosoul win. Ginagamit ko sa gawain. Tayo, husga tayo ng husga. Pero hindi natin alam yung hinuhusgahan natin nagpupursige para paglingkuran yung Diyos na buhay. Ginagamit sa ministry na yung puso niya ay tama sa harapan ng Panginoon. Yung mga judger, ayaw ng Diyos nun. Imbis na husgahan po natin yung tao na nahulog sa kasalanan, ipanalangin po natin. Maaaring dito sa istorya ni Peter, nandun tayo. Maaaring nandun tayo sa good run. Tuloy po natin yun. Maganda yung umpisa natin. Huwag tayong titigil. Huwag tayong darating yung araw madadapa tayo mahulog sa kasalanan. Kasi marami na nagpatotoo po. Nung nahulog sila sa kasalanan, hindi naging maganda yung palo ng Panginoon. Maaaring nandun tayo sa nahulog tayo sa kasalanan. Pwede tayong bumawi, bounce back. Willing yung Diyos na gamitin pa tayo, patawarin tayo. Maaaring nandun tayo. Maaaring nandun na tayo sa bumabawi na tayo. Magandang lugar yun.
maganda pong lugar yun. Kasi bakit? Mula sa pagkakamali po natin, nandun na tayo, bumabalik na tayo. Lord, use me. Kung ano man yung ministry na naiwan ko noon, ito po ako willing. Talikuran yung mga nagagawa kong kasalanan dati, harapin po kung ano pa po yung mga ministry na ibibigay niyo po sa akin. At yun yung sobrang bagay na hinihintay po ng Panginoon sa atin. Kung tayo totally nagsisi na sa ating kasalanan, talikuran na po natin yun at tayo maglingkod sa Panginoon. At sana, sa mensahe na napakinggan po natin ngayong gabi, hindi tayo lalabas ng church na to, paghahawi nyo ng kurtina at pag alis nyo ng yung slide door natin na yan, paglabas natin ng church na to, balik tayo sa pagiging maloko natin. Sana makonvict tayo kasi sayang yung bawat pag-attend natin. At ano man yung lesson na natututunan natin, at kung mayroon tayong mga testimony na mali, itama po natin yun. Hindi lang basta member ng church na ito, hindi lang basta choir member, kasi tayo rin ay tinitignan ng ibang mga mananampalatayang bago. Mamuhay tayo ng magandang testimony. Naging pangit yung testimony ni Peter sa kalagitnaan ng kanyang buhay. Pero yung ending niya, sobrang ganda. At sana, ganun po yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Yun lamang po. To God be the glory. Tumayo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Hindi tayo mag-invitation pero china-challenge tayo ni Brother Ruel na huwag tayong lalabas ng pintuang yan na hindi tayo nagdi-decide na magkaroon ng effect sa atin yung salita ng Diyos. Hindi niya salita yun, ano? In fact, dun sa mga nagdaang mga preacher, ay nabanggit na din nila ito paulit-ulit. Kasi nga, kumbaga, yan ay mahalaga sa buhay natin. We are so privileged dahil unlike sila Pedro, they don't have the complete Word of God. Yes, they had been with Jesus. Kung titingnan natin, parang sila yung pinaka mapalad kasi ando na nga, tama yun, great leader, great pastor. Pero nung time na yun, hindi nila naintindihan ang ministry. Hindi nila kasing naintindihan kasi hindi pa kompleto salita ng Diyos. Kaya nga sabi nung pinag-aaralan natin sa 1 Peter, di ba? That now ye greatly rejoice. Kayo nananampalataya, hindi nyo nakita ang Panginoon. Kami, nakita namin ang Panginoon, kaya kami nananampalataya. Kaya sa atin, kung may privilege sila Pedro, mas may privilege tayo because we have the complete Word of God. Nakita natin yung simula nila, yung fall nila, and how they bounce back, and how they continue, move forward, forgetting those things which are behind. Salita yan ng mga apostol And then, sa bandang dulo ng buhay nila, hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung simula. Pero ang pinakamahalaga sa Panginoon, paano natin wawakasan yung ating buhay, pananampalataya at paglilingkod. Marami tayong mga nasayang na efforts, marami tayong mga kalokohan, pagkakamali. Hindi na ako malayo doon, paulit-ulit. Noon, even ngayon, meron tayong mga sablay. But yun, salamat sa Panginoon kasi pagka hindi niya tayo hinahayaan, katulad ni Pedro, pwede namang wala namang kwenta tong Pedro na to, yung mga kinalimutan, nag-resurrect na nga ako tapos nangisda pa sa John 21. Nakita na nila nag-resurrect ang Panginoon, tapos ang ginawa nila, nag-fishing expedition pa, nag-aayam pa. Sa halip na mag-pray, sa halip na mag-pray, sa halip na magsaya, mag-prepare, nag-outing pa sila at nag-fishing. Ang Panginoon, pwede niya nang pabayaan. Kaya nga lang, hindi niya tayo hinayaan. Hindi nila hinayaan si Pedro, hindi niya tayo hinayaan magpatuloy sa ating pagkakamali. And for that, salamat sa Panginoon. At yun nga, tama. Kailangan iyakan natin, hindi dahil nahuli tayo, iyakan natin dahil talagang ang kasalanan ang mag-aalis ng ating sigaw sa preaching, ang kasalanan ang mag-aalis ng galak natin sa ministry, ang kasalanan ang mag-aalis sa atin sa ating masayang fellowship sa Panginoon at sa mga kapatiran. Pero yung mga tao na nagkakapatawaran, sa mga nabanggit niya yung pagpapatawad,
Sabi ko nga sa inyo, lagi akong gusto ko, nandun ako sa isang side ng end ng pagpapatawad. Mas gusto ko yung ako yung nagagawa ng mali kesa ako yung nakakagawa. Ang hirap nun yung ikaw yung nakagawa ng mali. Hindi mo kabisado kung paano kikilos, mag-iisip yung taong nagawan mo ng mali. Pero pag ikaw yung nagawa ng mali, sabi ko nga sa akin, marami din mga taong ganon. Ang dali lang eh. Sige lang, walang mawawala, walang masasayang, walang magbabago dahil salamat ako to sa biyaya ng Panginoon. Marunong ako magpatawad at walang salamin-salamin sa akin. Ang Kristiyano hindi salamin yan na pagka lumamat ay nasira, lamat-lamat na. Hindi. Tao tayo and we are created in the image of God. And lastly, yung purpose. Kaya tayo binabangon ng Panginoon sapagkat hindi pa tapos yung purpose ng Diyos sa ating buhay. So this evening, let us pray and ating pagnilay-nilayan yung mga mensahe na narinig natin. Tama yun, every time we listen to the Word of God, si pastor man na nagpipreach o ibang nagpipreach, huwag tayong ma-excite kasi ang nagpipreach ay gusto natin. Ma-excite tayo kasi ang salita ng Diyos ay maipipreach sa atin. Tandaan niyo yan sa kanilang mga preacher dito, maski ako bilang pastor, meron akong, pag gigradean ko yan, meron talagang mga masasabi ko, eto, mataas ang grado sa delivery, sa boses, o ganito. And I'm not saying na yung mga yun, kahit, alimbawa, may konting angas, may konting dating, may konting, yung iba seryoso, yung iba pasigaw-sigaw pa, yung iba wala namang gumaganon, ay nababawasan o nadadagdagan yung halaga ng mensahe. Ang sa akin bilang pastor, makita ko yung mga walang kwentang taong young people na yan, nakatulad ko din dati, nakatayo dito, nakakapagsalita, nakakapag-preach. Parang sa salitang pwede na akong mamatay. Kasi na-train na sila kahit pa paano. Pero wag naman yung ipag-pray na mamatay ako. Ang ibig sabihin, nag-i-enjoy ako hearing them. I'm so excited na ano yung maririnig ko na blessing mula sa salita ng Diyos at sila yung ginagamit. Kaya mga patid, halimbawa kayo mga preacher, ang ayoko lang makikita isang araw ay parang ako yung binanata ni Russell dito. Pag ako na schedule, patay ka sa akin. Although may pa rin doon, meron pa din yung dating. Pero wag sana ganun. Susugan nyo yung mga pangangaral na naririnig natin dito kasi yun ang tama. Salita yun ng Diyos wala tayong magagawa against the truth but for the truth. Yun ang sabi ng Bible. So praise the Lord and I hope yung ilan din sa atin, ako si Kuya Don talaga, pinagpe-pray ko na isang araw makatayo, makapag-preach, at si Titus nakapag-devotion, and lahat ng mga young people, i-aspire nyo na gamitin kayo ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay po. So, yan. Tayo po'y manalangin and let's, kumbaga, isipin din natin, may mga bagay na baka tama sa atin, hindi pa tama, kundi tama yun, na-realize natin from the Word of God, from the past preachings ng salita ng Diyos, nung Sunday morning, nung Sunday evening, sa DBS, and until now. So let's go to the Lord in prayer. Father in heaven, salamat po sa kaganapan ng aming prayer meeting sa gabing ito. Salamat sa mga patotoo, panalangin, pagpupuri ng inyong mga anak na nakita po nilang ginawa nyo sa kanilang buhay, sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya, sa kanilang career. May mga anak po kayo na naghahanap ng panibagong company, opportunity sa trabaho, sa career. Lord, tulungan niyo po sila ay umaasa sa inyo at ayaw po nilang mawala sa inyong gawain. Kaya nananampalataya kami na ililid niyo sila sa mas mainam at mas magandang pagkukuhanan ng mga provision sa kanilang pangangailangan. Kailanman, sabi po ng inyong salita, I have been young, and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Mga anak nyo na nagsisikap po na hanapin ang inyong kalooban, Lord, wag niyo po silang ipapahiya.
dahil alam namin pagkakalooban niyo sila ng mga trabahong ninanais ng kanilang puso at desire. Ganon din po ang mga preachings na naririnig namin na ito ay hindi lang tumimo sa aming puso at isipan, kundi sikapin namin na ito'y gawin, baguhin kami ng inyong mga salita sa aming mga maling asal, sa aming mga maling gawi. Sapagkat in the end, Lord, ito po yung umaagaw ng kagalakan, umaagaw ng unity, umaagaw ng saya sa aming puso. Yung mga bagay po na ito. Kaya hayaan nyo ang inyong salita'y gumawa, kumilos, mangusap sa aming mga puso. Salamat po sa inyong mga anak na muli nakakagain ng momentum, ng lakas spiritually upang magpatuloy at magsimulang muli. Hindi ho natatapos ang inyong plano sa aming pagbagsak. Ito po ay aking naranasan maraming beses sa aking buhay, maging sa 8 taon na ako'y naglilingkod po sa inyo dito. Marami din pong mga bagay na minsan ang iba hindi na nakikita, pero inaamin ko na ako'y nagkakaroon ng kahinaan, Panginoon. Pero salamat at nandiyan kayo para kami ay itaas, para kami ay alalayan, para kami paalalahanan na meron kaming banal na gawain na dapat trabahuhin at ipagpatuloy. Kaya salamat po sa inyong mga salita na nagtutuwid sa aming mga pagkakamali. Hayaan niyo po ang inyong mga anak, mga kalalakihan ng iglesyang ito ay mag-aspire din po. Hindi para sa experience, kundi para sa magandang dahilan na sila po isang araw tumayo at maipangaral, magamit sila, mag-share ng mensahe mula sa inyong salita. Tulungan nyo ang aming mga bagong mga members na nagsisikap din, subalit dala din ng kanilang kabataan kung minsan ay hindi napaprioritize ang gawain. Tulungan nyo yung mga estudyante doon sa Masagana na magpatuloy po yung aming gawain doon at maraming mga kabataan, kaklase, maimbitihan at maligtas. Ang dalangin din namin sa bunsuran ay magkaroon din po kami ng ganong klaseng gawain. 1, 2 na mga kaibigan o kaklase ma-invite nila para ma-share ng gospel. Salamat po, Panginoon, at narinig niyo po ang panalangin ng bawat isa. Amin pong tinataas sa inyo ang mga kapatid na may mga karamdaman, patuloy niyo silang palakasin, pagalangin sa kanilang panghihina. Muli, sa aming paghiwa-hiwalay, igawad niyo ang inyong basbas, pag-iingat at pagpapala. Bigyan niyo kami ng maaliwalas na weather tomorrow so we can give out tracts, makapagturo ng mga bata, mapuntahan yung mga prospects at maipangaral ang inyong salita. Ingatan yung bawat isa. Patuloy kayo mag-provide ng needs po ng church na ito sa aming mga panggasolina, maintenance, support ng mga missionaries, allowance ng mga manggagawa nyo, Panginoon, at iba pang mga gastusin na kailangan po namin. Bless nyo ang inyong mga anak at maging liberal din po sila sa pagtulong at pagkakaloob, lalo na po sa mission. Salamat, Panginoon, sa aming pagkakaloob ng anumang bagay na hinanda ng iyong mga anak. Pagpalain po niyo ito, pagpalain niyo din ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Okay,